minsan din akong umibig sa isang masipag at malambing na binibini. Pinusog niya ako sa mga kwento, nilunod niya ako sa mga regalo. Pangalan niya, Maria Kina. Marikina ang sinasabing shoe capital of the Philippines dahil dito ginagawa ang magaganda at matitibay na sapatos na naging tanyag sa buong mundo. Marikina, ang bayang metropolitan ng itsura pero may pusong probinsya. Pero hindi lang sapatos ang ginagawa rito. Sarap, Toy. Marikina! Nasa Metro Manila lang, di ba? Paano nga ba nila ginagawa ang iba't ibang produkto nila? Tara, sama kayo sa biyahe ko. Make mine Marikina! Ano? Sama ka sa biyahe ko? Para sa karamihan ng gumagawa ng sapatos sa Marikina, nagsisimula ang paglikha ng mga panyapak na to sa tinatawag nilang shoe lasts. Ang shoe last ay ang molde ng isang paa kung saan sinusukat at ibinabase ang mga ginagawang pattern ng sapatos. Kada isang pagawaan o brand ng sapatos sa Marikina ay may kanya-kanyang shoe last para sa bawat disenyo at size. Si Tatay Kiko ay isang second-generation shoemaker dito sa Marikina. Namana pa niya ang kaalaman sa paggawa ng sapatos mula sa kanyang mga magulang. Dito sa shop in Tatay Kiko, gumagawa siya ng shoe last na custom-made o sadyang sinukat para sa bawat customer na nagpapagawa ng sapatos. Ano po yung hulma na nalaman niyo ba na generally ganito yung sa paa ng Pilipino? Opo. Kagaya po nito, ito yung pang-commercial natin. Kung ikukumpara natin sa slack, ano? Opo. Pagka nagpatahi ka, yun yung customize. Okay. Kaya pag bumili ka sa department store, Ready to wear. Ready to wear. Opo. Ganun din to. Yan po yan. Meron din RTW. Ah, okay. Ngayon, pero ito, base doon sa standard ng Pilipino ko. Base sa karanasan ko, na-adjust ko yung mga dapat ilagay dito para mag-fit sa Philippine food. Matagal na gumagawa ng commercial shoes ang pamilya ni Tatay Kiko, pero ngayon ay tinututukan na niya ang paggawa ng custom-made shoes para sa mga taong may kakaibang hugis o kondisyon sa paa. I'm now starting customizing. Dahil kasi maraming tao, especially yung mga may bunyon, yung kumakapal na. yung napoprotrod ng ganyan, masakit na rito. Ayun. Tapos yung medyo malapad ang paa. Ayun. So doon ho kayo nagsimula na, sige na nga. Nakakahiya eh. Hindi matanggihan. Paano ho kayo nagsisimula? Well, nagsisimula ako, kinukuha ko yung foot impression. Meron ako malaking stampad. Kukunin ko yun, i-imprint ko yung paa niya, makikita ko na ngayon. Ngayon, kagaya nito, ito, sayad. Ito, hindi. Masakit dito yan eh. Sa area na yan, dahil kasi nakaganon. So, I doing my best to balance. Parang barko, no? Nakaganyan yung barko niya. So, parang nagiging, ano na rin po, orthopedic. Well, most... Kahit pa paano, no, we sir? can call it orthopedic. So, that's how I help people. Sabi niya... 7 lang. 7 ka. Okay. Tapos, ito na yung width. Kinuha ko na. So, 7, nagpo-fall ka sa D. Convenient ka sa 8. Pero, but when you are wearing ng walang sintas, nahuhubo. Opo. Am I right? Tama po. That's it. Hindi mo sinasabi sa akin, pero based from this, ayun na yan. Parang nagiging foot doctor at manghuhula na nga si Tatay habang sinusukatan ng paa ko. Hanep! Diba ang doktor, tinatanong pa, ano masakit sa'yo? Tsaka kanya ko, kami hindi. Ilagay mo pa mo riyan, sasabihin ko problema mo. Alam na agad.
You have a very high arc. Stability mo, stable ka. You can see, balance ang paa mo. Even ito, nakasayad lahat. Kaya very stable ka. Kung si Tatay Kiko ay second-generation shoemaker, ang anak naman niya si Abby ay nabibilang sa third generation. Siya naman ay may sariling brand na ready-to-wear shoes at mabibili ang kanyang mga sapatos online. Sa sapatos naman ako nabuhay, sa sapatos ako nakapag-aral, sa sapatos namin kinukuha lahat ng basic needs namin. So sabi ko, why not try to engage sa shoe industry? Kasi nandun na rin naman yung dad ko. Of course. So sabi niya sa akin na, eto na, you don't have to reinvent the wheel, you just have to polish it. Customize siya kasi meron akong list of swatches na pwede mong pagpilian. So pwede ring mag-mix and match ng own color combination na gusto mo. At dahil mula si Abby sa pamilya ng mga sapatero, humingi na rin tayo ng ilang tips sa kanya tungkol sa pagbili at pagsukat ng sapatos. When is the best time to fit your shoes? Best time to fit your shoes, late afternoon. Late afternoon? Yeah, late afternoon kasi... Nakainom ka na ng beer. Oo, yan. Nakalakad ka na madami. Dami na puntahan. Kasi doon na magana yung paa. So, yung magana yun, pagka sinukat yun sa shoes, kahit morning mo yun isuot, yung shoes na binili mo, hindi na yun sasakit. Unlike kung morning ka kasi bibili, hindi pa maga yung paa mo, hindi pa siya pagod eh. Right. So, manipis pa siya. So, yung chances nun, sasakit at sasakit. Pag sinuot mo siya ng, halimbawa, hindi mo siya, ngayon mo siya binili, ngayong umaga, isusuot mo siya bukas ng hapon or bukas ng gabi, masakit yung paa mo. Masakit yun. Well, buti na lang, yung mga nagtatrabaho, 8 to 5, at hindi ba bukas yung mall sa umaga. So, sa hapon pa lang or sa gabi pa lang sila bibili. Yes. O paano nga ba ginagawa ang mga sapatos dito sa kanilang shoe factory? Una, mula sa shoelace, gumagawa sila ng mga pattern gamit ang iba't ibang materyales tulad ng tela o kaya naman leather. Tatahiin ang mga pattern na to upang mabuo ang hugis ng mga parte ng sapatos. Matapos buuin ang itaas na parte ng sapatos o tinatawag na upper, ididikit ito sa ibabang parte ng sapatos gamit ang contact cement. Kakaiba raw sa shop nila, bukod sa contact cement, ay gumagamit pa sila ng tinatawag na string lasting upang tiyaking matibay at hindi hihiwalay ang upper part sa lower part ng sapatos. Sunod naman ay ididikit na ang sole o swelas ng sapatos. Patadaanin mo ito ng bahagya sa grinder para gumaspang ang goma at mas madaling kapitan ng pandikit. Lalagyan ng contact cement ang magkabilang parte ng sapatos na pagdidikitin pero hindi mo na ito paglalapatin. Kailangan pa kasi nitong dumaan sa isang mainit na conveyor belt para ma-activate ang contact cement. Ito ang magsisiguro na hindi hiwalay ang swelas. Matapos mainitan, pagdidikitin na ang upper at ang swelas, pupukpukin at saka idadaan sa isang press machine para sa mas mahigpit na pagdikit. Konting punas at linis pa, pwedeng-pwede mo nang ilakad palabas ng shop ang bago mong Marikina shoes. Hindi lahat ng gumagawa ng sapatos sa Marikina ay mula sa isang pamilya ng mga sapatero. Ang iba ay sumubok lang na magsimula rito at gumawa ng sariling pangalan. So welcome to Risque. So this Risque? is our... Kala ko nga Risque. Yung pala Risque. Risque. Okay. So this is our workshop. Ang kakaiba raw sa kanilang mga sapatos, gumagamit sila ng mga telang hinabi, kahoy at iba pang produkto na mula pa sa iba't ibang parte ng Pilipinas. I heard that you're not really from Marikina. Actually, no, I'm not. So, what's your reason for... We started last year lang. Last year lang? Yeah, last year. So yun nga, so basta gusto ko sa Marikina, things are actually cheaper. Like the rent itself and everything, mas mura. And then of course They're mostly from here. Mostly from here. Saka nandito na lahat eh. All the materials, all the everything, the people. Talagang kakaibang klase ng mga sapatos ang ginagawa nila rito. At ilan pa ay kolaborasyon sa pagitan ng mga designer or artist. For yun, yung pinaka, I guess, interesting. Like this one, I incorporate mga different images. Like this is a buhaya. You can see. So it's carved from Caete, Laguna. So How do you conceptualize nga ba?
Well, Because you started with designing, di ba? I started the concept. So, minsan, like, may collections ako na all about Philippine marine life. Meron akong mostly Philippine-centered. Yan. So, it's like... What is that? Is it? Magaan lang yan. Oh, wow. At kung gusto mo, pwede ka pang magpagawa ng sapatos mula sa sarili mong disenyo para sa isang one-of-a-kind shoe experience. Kung sila Tatay Kikoy, Abby at Tal ay pinagpapatuloy ang paglikha ng mga sapatos sa Marikina, meron namang iba na mas piniling sa ibang direksyon pumunta. Pero may connection pa rin sa sapatos. Alright, so nandito tayo ngayon sa Industriya Marikina na back in the day, I think around 1970, started out as a shoe factory or paggawa ng sapatos. But then, ginawa na nila itong restaurant. But isipin nyo na to, just imagine the whole place. Hindi pagkain ang nasa harapan nyo, kundi mga different types of tools para makagawa ng sapatos. Meron yata dun sa may entrance, it's a measuring tool. Meron ditong on the right side, may stitching tool. Anyway, different tools for creating shoes or making shoes. Alam naman natin na Marikina ay shoe capital of the Philippines. Kaya siguro dahil ang dami ng mga kumpanya or mga factories na rin na situated dito sa Marikina, siguro naisip nila parang, hey, why not? You know, convert our old shoe factory into a restaurant. Now, let's talk about their food. It's actually mainly Filipino favorites, diba? You have your crispy pata, meron ka ditong pakbet na lechon kawali on the side, meron ka ditong kare-kare, meron ka ditong sinigang, meron ka ditong french fries. Wow! Saan galing french fries? Bukod sa Filipino favorites, actually international cuisine din yung kanilang ino-offer. Naalala ko nga nung lumalaki ako, lumaki na ako niyan, sorry. Pero nung lumalaki ako, grade school, high school, there is just one brand, local brand na binibili sa akin ng aking magulang. And for sure, galing yan sa Marikina. Why? Bakit namin binibili yun? One, because it's just really affordable. Pati alam namin na durable. Na kahit na magka-cups and rubbers ako sa umaga, bago pumasok at bago umuwi, ayos pa din siya. Sapatos, bags, baril? Oo, gawang Marikina lahat yan. Ready ka na bang mag-food coma sa pinakabagong food park sa Marikina? Ano? Sama ka sa biyahe ko? Ano? Sama ka sa biyahe ko? Kapag sinabing Marikina, ano ang unang iniisip niyo mga biyero? E ano pa ba? E di sapatos. Nalaman natin ang shoe story ni Tatay Kiko at ang kanyang anak na si Abby. Kahit alam at kilala na ang Marikina sa paglikha ng dekalidad na sapin sa paa, may iba pang pwedeng pagmalaki nito. Dito rin matatagpuan ang pinakamalaking manufacturer ng 1911 type pistol sa buong mundo. At ginagawa na nila ito simula pa noong 1950s. Firing 6 rounds! Welcome to Arms Store. Thank you. And dito po meron tayong papakita kung paano mag-assemble ng pistol ng 1911. Usually, gaano katagal mag-assemble ng isang bike? Bike? Ay, bike, sorry. Pistol. Siyempre parating bike lang yung iniisip ko, di ba? Yung pistol pare. Ito, specifically this gun. Around 30 minutes. Kasama na po yung tune-up doon. Minor tune-up lang naman ang ginagawa natin. O parang bisikleta din. Dalawa lang. Pagkatapos ng assembly, dadaan naman ang baril sa test firing para masigurong maayos ang pagkakagawa nito.
Kapag pumasa sa quality test, nilalagyan to ng laser-printed brand name at serial number at saka ini-impake. Bukod sa baril, gumagawa rin sila ng sarili nilang ammunition o bala na taon-taon ay umabot daw na halos 500 bilyon. Maaaring magpa-schedule ng plant tour para sa mga gustong bumisita rito. Pero kung gusto niyo lang naman masubukan ng mga baril, meron din silang shooting range. Walang bayad ang paggamit sa shooting range pero hindi libre ang bala at paggamit sa baril. These are attached separate. Drew, ito yung ating bagong cartridge na sinasabi natin kanina, yung 22 TCM. Built, patented by Arms Corps. This is a very good defense round. It has no over-penetration, but it has a lot of power due to its velocity. So pag tumama, it will stop a threat, more effectively. Humigit kumulang 10,000 pistol ang nagagawa rito sa isang buwan. Bukod pa yan sa mga revolver, shotgun at rifle na ine-export naman sa halos 60 bansa sa buong mundo. That was your course of fire. Okay? Course of fire. Congratulations. Thank you, sir. Thank you, sir. Good. Crash course. Yeah. Kung hindi mo naman hilig ang mga baril at amoy ng pulbura, baka gusto mong subukan ang Book Museum na to. Ito ay personal collection ng may-ari ng isa sa pinakamalaking publishing house sa Pilipinas. Dito matatagpuan ang ilan sa natatanging libro mula sa iba't ibang panig ng mundo. Pero ang tampok sa koleksyon na to ay ang sinasabing pinakamaliit na libro sa buong mundo. Smallest book in the world has a length and width of 3.3 by 3.3 millimeters. It's purchased at the Gutenberg Museum, Germany, October 2012. Lord's Prayer. So hindi pwedeng buklatin yan. Hindi po po siya. Naloko lang tayo, talagang feeling ko. Wala naman talaga. Actually, 7 pages po yan. 7 pages? Yes po. The Lord's Prayer in 7 different languages. Pwedeng hawakan? Oh, wala na. At least ito, pwede mo ilagay kahit saan. Kodigo. Hindi kodigo. Dami na kasing gumagawa ng di ba? Digital books. Ito, at least it's still very mobile and packable. Nga lang, kailangan mo lang din ng magnified glass. Alright! Bukod sa mga libro, meron ding ethnic collection sa museo na may mga bagay, kasangkapan at iba pang mga gamit mula naman sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Apparently, ang dami palang, well, this is the second time, so I'm not sure if it's safe to say na madami ng shoe factories that turned into a restaurant. Dahil alam natin na Marikina, sprawling with shoe factories. And I guess if the owners would want to evolve or do something different nga sa kanilang negosyo, they turn the factories into restaurants. Now, anyway, one of which is Patio Vera. Yeah, I remember Patio Vera. Kami ni Macy's na guest sa show ni Regine, which is entitled Sarap Diba. I remember that. And I always, hindi ko makakalimutan na yung pagkain nila dito napakasarap. Actually, yung dessert din nila, hindi makakalimutan ng asawa ko. Alam niyo naman yung asawa ko eh. Titirahin kagad dessert bago yung main entree. Anyway, okay. Selection lang. Okay, you have your fresh nachos. Kala ko magre-react. Nakatingin ulit, tingnan mo. Go.
Anyway. Okay. Fresh nachos. I think kanina ko pinamoy. Anak ng tinapa. Well, actually, hindi siya tinapa. Anak ng baboy. Ang bango talaga kapag may iniihaw na baboy. Now, ito yung iniihaw na baboy na may eggplant at alam nyo na yan, gusto niya yan. Ensalada, tapos may bagoong. Ito yung tinapa. Galunggong. Galunggong na may sarsyado. Ginataang sitaw and kalabasa na may hipon. Dishes na niluluto sa bahay namin. Dahil ako, mahilig ako sa kalabasa. Yung sitaw din, masarap. At syempre, the base sauce, gata. Boom! Magdi-divide tayo. Tayong Filipino, meron tayong Spanish, meron tayong Mexican. Filipino! Steak a la pobre. Spanish? Some people don't like too much fried garlic. Hey, ako, yun yung trip ko. Alala ko kasi, nagluto ako sa bahay. Kasi nagluto rin ako ng fried garlic. Proud na proud ako. Pinipresent ako sa mother-in-law ko. Sabi niya, parang masyadong maraming garlic. Ako kasi naniniwala ako na you can't have enough garlic. Apparently, hindi pala sa mga ibang panlasa. But this one, binuburan talaga ng garlic. And I love it. Good, laid-back, chillax place for the family, for your friends, for business meetings, and potentially with your favorite person in the world on that day. Anta? Sweetheart. Isang dating pagawa ng sapatos ang Patio Vera at nakilala namin ang isa sa mga dating trabahador dito, si Aling Cleotilde Tiamzon. Gumagawa na siya ng sapatos mula noong dalaga pa siya hanggang sa nagretiro na 2 taon na ang nakalilipas. Dahil dito, ginawaran siya ng pamahalang lungsod ng Marikina ng Gawad Kapitan Moy, isang parangal para sa pagiging pinakamatandang gumagawa ng sapatos. Sa ilang taon na yon, ano po yung nakita niyong evolution at pagbabago? Maganda ang naging ano lang sa buhay ko. Na kapag nahango ko sa kahirapan ng magulang ko, Opo. natulungan ko mga kapatid ko, tapos yung ano nga, ito, nakapagpagawa ng bahay, napag-aaral ko 3 anak ko. Alam naman po natin ang Marikina ay shoe capital ng Pilipinas. Ano po yung nararamdaman nyo na kayo po ay galing sa Marikina at kayo po ay siguro isa sa mga pioneers at kilalang... Isa sa pinagmamalaki ko itong Marikina na talagang malaki ang naging ano sa mga tao. Paghahanap buhay. Opo. Eh ako nga, may gawa pa ngayon, gagawa pa ako eh. Kaya ko pa eh. Kaya pa? Oo, malinaw pa na ang mata ko. Kaya pa naman. Kung si Aling Cleotilde ay nagretiro na, meron din namang ibang gumagawa ng sapatos sa Marikina na late bloomers. Kahit matanda na, tila ngayon palang umuusbong ang kanilang karera sa paggawa ng sapatos. Tulad ni Tatay Rolando, na biglang sumikat dahil siya ang gumawa ng isang pares ng sapatos na ipinagmalaki ni President Duterte. Nung dumating yung mga taga-ibang bansa na dito, doon niya pinagmalaki yung sapatos ko. Nung ipakita niya na pinagmamalaki, doon ko na nakita sa TV na lang. Ano po yung naramdaman mo? Siyempre, naisip ko dito sa mga nandito na ako'y kinukutya nila dahil maliit na gawa na ginawa ng sapatos ng presidente. Opo. Ilang taon na ho kayong gumagawa ng sapatos? 54 na. Wow. Oo. Siyempre,
yung kanilang dinala rin, yung dinala ko sa presidente, hindi sila makapaniwala na ginawa ko yun eh. Dahil ako lang kanilang mag-asawa ang gumagawa dito. Kung bakit ko naisipan na igawa, presidente pa. Sa ngayon, patuloy pa rin sa paggawa ng mga sapatos si Tatay Rolando sa kanilang munting shoe shop kung saan din sila nakatira. Tinutulungan siya ng kanyang asawa at mga anak. Ano pong pakiramdam niyo ngayon na yung presidente ng Pilipinas na ngayon ay well-known internationally dahil nga sa kanyang karakter? Suot-suot ang sapatos mo at yung sapatos mo ay galing Marikina. Ang paniwala ko'y talagang isa na ako sa isang magaling gumawa ng sapatos. Yun ang pakiramdam ko sa sarili ko. Dahil na ang sapatos kong ginawa ay sinusuot ng presidente. Opo. Kaya minsan talagang naging proud ako dito. Yun talaga. Taas na ako talaga dito na isang bilang sapatero. Nagawa ko lahat ang aking makakaya. At pinakilala ko sa kanila na talagang ako'y talaga yung tunay na sapatero. Susunod, tikman natin ang classic Mariqueño dishes na binabalik-balikan mula noon hanggang ngayon. Kaya daw everlasting, kasi nun wala pang ref. Shelf life niya matagal. Matagal ang shelf life. Pag sinabi mong Frederick's Barbecue, pork barbecue talaga yung... pork. At gusto mo bang magdisenyo ng sarili mong bag? Mamaya na yan. Ano? Sama ka sa biyahe ko? Ano? Sama ka sa biyahe ko? Mga sapatos. Masarap na pagkain. Baril. Kapag sinabing gawang Marikina, hindi pwedeng mawala riyan ang bags. Dito sa shop na to, ginagawa ang mga bag mula sa genuine leather. Anong parte to ng bag? Lagayan siya ng charger yan. Lagayan ng power bank. Power bank. Siyempre, ganun talaga yun, no? Kailangan amuyin mo, no? Wala. Kapag synthetic, walang amoy, no? Walang amoy. Walang amoy. So, alam mo talaga, kapag amoy leather, totoong leather yun. Sa mga munting workshops na gaya nito, makikita kung gaano kasipag ang mga Mariqueño at kung gaano nila binibigyang atensyon ang bawat detalye ng kanilang ginagawa. Iba't ibang klaseng bag at maliliit na leather item ang ginagawa nila rito. Pero ang sinasabing pinakapatok sa kanilang mga kliyente ay ang pag-customize ng sarili nilang bags o tinatawag nilang bespoke. So every year we come out with new designs. So this is our last year's bespoke. Okay. So it's a tote. Tapos you get to pick your body. Pwedeng landscape. Okay. Pwedeng square. Tapos pwedeng portrait. Of course, you know, you're talking to a guy. The girls will definitely know the difference, but the guys are like, bag. Yes. Apparently, for girls, Okay. if you're a landscape bag, usually ito yung mga shorter girls. Okay. Tapos kapag medyo tall Sila girls... mahal, ganyan. Ay, di naman. Short as me. Okay, not short. Okay. And then, yung ito yung portrait, usually for tall girls to. Tall girls like yung medyo mahaba kasi na-elongate daw sila. Miss Universe, ganyan. Yan. Tapos, you get to choose your handle. So, parang we have several handles here. So, you can have this one. Yan. Tapos, you can also make, pick this one. Yan. So, parang may options kami. They will parang pick and choose which one ang ilalagay niya sa bag. Okay. We will send it to them after 2 weeks. 2 weeks? Yes. Okay. So, that's what we're known for, the bespoke. Tapos, second one is what we call the color uniqua. So, we have a lot of designs, but they usually come in 1 or 2 colors. Kung kanina ay nakita natin ang ilang shoe factory turned restaurant, ay naman, ito na yata ang pinakamalaki. Ito ang bahay ni Kapitan Moy, ang sinasabing pioneer shoemaker ng Marikina. Sa bahay na ito, ginawa ang mga unang pares ng sapatos sa Marikina. Sa pagdaan ng panahon, ang bahay na ginawang gawaan ng sapatos ay naging eskwelahan at ngayon ay ginawa ng cultural center ng bayan ng Marikina. Dito matatagpuan ang dalawang restaurant na nagtatampok ng tradisyonal na pagkaing Mariqueño
tulad ng wok na toy at everlasting. Just a brief history, bakit everlasting yung tawag sa dish, no? Wala pa naman ako nung panahon na yon. Okay. Pero sabi ng aking mga lolo't lola, kaya daw everlasting kasi noon wala pang ref. Yan. Shelf life niya matagal. Matagal ang shelf life. Mga ilang... Noon daw, for days it can stay. They can freeze it for a month. Right. And they'll just warm it. And then okay na. Okay na. Parang bagong luto. Oo. Sige nga, speaking of, paano nga ba niluluto yung everlasting, Okay, madam? lalagay natin ng mantika. Gigisa natin ang bawang. Dagdag na natin ang onions. Yan. 1-2 punch. Susunod na natin ang chorizo. Actually, yan lang. Okay na din. May lasa na rin. May lasa na yan. And the main ingredient is the ground pork. Ayun. I'll now add the pickles. Okay. Para magka-flavor. Now, I'll add some tomato paste. Ito yung nagpapapula at saka nagpapalasa ng tomato paste siya. Ang pasas. Yan, pampatamis din yan, no? Isisiso na natin siya with salt and pepper. Lalamigin na natin. Itong hard-boiled egg, pang dekorasyon lang natin sa ilalim. Okay. So, ngayong malamig na ang ating ginisa na giniling, everlasting, lalagay na natin siya dyan. Doon hinahalo na, diretso na. Para hindi maluto ang itlog. Yan. Lalagay na natin. At ito na ang ating i-steam. Sarap. There you go. Yes. Good job, ma'am. Wok na toy. Alam mo daw, noon, nung unang panahon sa Marikina, marami daw traders dito sa ilog. Kasi ito, after this house... That's the river. Oo. May street na maliit. Ayun na yung river. And yung mga bata na nandito, ang lagi nila daw inaalok at itinitinda sa mga Chinese merchants ay ito. Okay. Ang sabi daw ng mga merchants, parang sawa-sawa na yung mga Chinese merchants. Pag inalok sila, ito po. Sasabihin ng mga bata, sasabihin ng mga merchants, wag na, toy. Ganon. So, do not derive yung pangalan ng wak na toy. So, let's try this, ha? Pinsit na lang sa lasa. Yan. Igisa na natin ang bawang. There is the onions. Yung iba, minamarinade na kaagad ang toyo at kalamansi dito. Meron ng konti ito ngayon. No? Okay. After a little while, pag wala na yung dugo, dadagdag natin yung chorizo. And then, the pickles. Pickle chips naman ngayon. Dinagdag natin yung tomato paste. Yeah! Yun pala, iba pala yan. And then the cheese. I hope this is quick melting, no? It's better that way, okay? There you go. Sarap! Sarap, toy. Good. It's pretty much menudo, pero Marikina style. So when you taste it, it's just a different cut. Yes. A few different ingredients, but technically, essentially, menudo from Marikina. All right. Good. Good. Thanks, ma'am. Thank you very much, too. Bukod sa wak na toy at everlasting, isa rin sa paboritong pagkain dito sa Marikina ay ang rellenong bangus. Una-unang paggawa ang proseso ng paggawa ng rellenong bangos, in-orderan namin yung rellenong bangos, ang bangos, tanggalan sa laman. Kaya pag-deliver sa amin, laman tsaka balat. Pagdating dito sa store, lilinisin na lang, tsaka lalaga yung laman, yung mga balat, tsaka titimplahan. Isa ang mamating sa mga binabalik-balikan ng mga Amerikenyo simula pa noong 1998. Puro takeout lang at walang dine-in rito sa Mama Tings, pero lagi raw ubos ang tinda nilang rellenong bangus araw-araw.
tulad ng Mama Dings, wala ring dine-in sa Mang Frederick's Barbecue. Alas 5 nagbubukas ang kanilang ihawan, pero maaga pa, nakaabang na ang kanilang mga parokyano. Simple lang naman ang kanilang tinda. Isaw baboy, isaw manok, pork barbecue, at iba pang tinuhog na parte ng baboy. Ibinabad sa marinade at inihaw. Pero patok sila simula pa noong 1964. Yung tatay nyo talaga yung nagsimula? 1964. 1964? Ito din yung ginagawa nila. At balita ko, sa Marikina lang talaga kayo Marikina lang. Nagsimula kayo sa Marikina, tapos i-continue pa rin sa Marikina. Sa Marikina pa rin. Ilan kayo? 3 na? 3 na po, natama po ba? Actually, 4 na. 4 na? 4 na itong Mang Frederick's. Mukhang talagang araw-araw, ganito po ka-busy yung shop niyo. Ulit-ulit, ganyan. Pero masaya naman. Kasi marami ka nagiging kaibigan dito. Totoo po. So, pag sinabi mong Frederick's Barbecue, pork barbecue talaga yung... pork. Kaya kung pork lover ka, dito ka pumunta. Naku po, ito po ba yun? Ito. Sige. So, tikman mo. Sige, titikman ko. Magkano po isang ganito? 10 pesos. 10? 10 yan. Tapos yung 3 cups of rice, pwede na dito. Pwede. Pwede. Nagbibenta din kayo ng kanin? Ay, hindi. Hindi, talagang barbecue lang. Tapos take-out lang talaga. Merong isaw din. Yan, balat, tenga. Manok. So, chicken. Meron. Pork belly. Tama. Liempo. Liempo. May konting tamis siya, ma'am, sir, no? Pati syempre yung kulay niya, no? Dahil sa atsuete. Tama. Wow. Puro tayo take-out kanina, kaya sa susunod, puro dine-in naman. Ihanda ang inyong mga tiyan, siguradong mabubundat tayo rito. Ano? Sama ka sa biyahe ko? Ano? Sama ka sa biyahe ko? Sa isang kalye malapit sa Marikina Shoe Museum at sa bahay ni Kapatid Moy, makabibili ng iba't ibang pasalubong items ng Marikina. Kakanin at puto't kutsinta. Ayon sa mga Amerikenyo, tinugurian na itong Puto Avenue dahil puno ito ng mga tindahan ng puto. Kadalasan din, dito muna dumadaan ang mga biyahero bago umuwi para bumili ng kanilang mga pampasulubong. Kanina nakita natin ang ilan sa Marikenyo favorites, mga sikat na bilihan ng pagkain pero walang dine-in. Yun daw kasi ang uso noon. Bibili ka lang ng pagkain sa labas at sabay ka nakakain. Pero ngayon, sumisikat na rin talaga ang Marikina bilang isang foodie destination. Ay, sit down. Nakaupo ka na pala. Welcome sa Dapwa Tisa dito sa Lilac Street. Isa sa mga food streets dito sa Marikina, or well-known food streets dito sa Marikina. Actually, samut-sari talaga yan, but it's good that we have a lot of variety, but nandito tayo ngayon at kain ka na. Ako rin kakain na ako. Ano? Tulad din ako eh. Dahil mga restaurants dito na hindi ko alam. Yung hindi lang, restaurant. Gagandang restaurant. Ang sarap. Lapit pa sa akin. Nakatira ako sa Pasig. Saan ka ba natira? Sana nag-enjoy ka. Kuya ko na yung bill. Ikaw na magbayad. Thanks, ha. Pero huwag tayo magbayad. CCR lang ako. Sunod ka. Bukod syempre sa pag-usbong ng maraming dine-in restaurants sa Marikina, dumarami rin ang mga food park kung saan napakaraming mapagpipili ang kainan sa iisang lugar. Isa na rito ang Crave Park, nakabubukas lamang last year.
Dito tayo ngayon sa pinakabagong food park dito sa Marikina. It's called Crave Park. And I think they have like around 18 stalls, something like that. Unahin muna natin to. It's called Pub Express. Hi, sir. Good afternoon. Ay, wow! Meron ka pang powder para kaka-makeup mo lang yata. Okay, ano yung siniserve ng Pub Express? Ang siniserve po namin is 3 menu lang, sir. Yan yung creamy kawali, baby back ribs, and sausages. Hello, Cold Meat Bar. Hi, sir. Hello. Hi. So, what do you guys offer? Yeah, our product, sir, is basically a slow cook. Different kinds of meat. Right. Chicken, pork, and beef. Okay. This is one for best sellers. Cheesy Forza. Cheesy Forza. Filipino food. Yep. Ang best seller po namin, sir, is Ilocano rice. Ilocano rice. So, ano po yung best seller niyo? Burrito! Siyempre. Ano po yung nilalaman ng mga burrito niyo? May chicken, beef, pork, ganyan. The works. Boy, that took like probably an hour and a half. Just kidding. 15, 20 minutes. It's not a very big place. It's very intimate. It's packed. Pero it's not naman too crowded. Well, depende yan siguro kung gaano kadami tao. Pero I think the tables and chairs are spread out really nicely and ang daming selection ng pagkain and different cuisines. So it's gonna be a tough job. Or my researcher is gonna have a tough job. I think lahat naman yan titikman natin eh. Let's go. Ang kagandahan sa mga food park na to, pwede syempre bumili ng iba't ibang pagkain mula sa iba't ibang stall para mapagsaluhan ng magbabarkada sa isang lamesa. Pero agaw atensyon ng nitrogen-infused coffee na matamis at mas creamy na kahit wala pang asukal at gatas. Ang ice cream na gagawin mismo sa harap mo. At ang mukhang pizza, pero hindi pizza, ang top flatbread. So, ang tanong ko, nagutom ba kayo o nasuya kayo? So, dinami-daming pagkain sa harapan nyo, sa harapan ko. Parang, kuminsan hindi mo alam eh. Diba? Naalala ko nung nangongolekta ako ng rubber shoes back in the day. Pumunta ako sa Hong Kong. Sa may shoe capital there. I forgot na. Hong Kong. Pagdating ko doon, OMG, ang daming shoe selection at sinabi ko, I quit. Hindi na ako bibili ng sapatos. In this case, posible naman hindi ako kakain. So, papakotoo na ako. Hello. Mag-ubad na ako dito dahil papawis na din naman ako. Okay. Right. Usually, kapag pumunta ako sa buffet, ako titirahin ko na muna yung feeling kong gusto kong matikman. In this case, medyo curious ako sa pork. Laman naman ng pork. Chicken from Taiwan. Ow! Sino kayo? Ang Marikina ay isang inspiration. Isang lugar para sa mga artist at artisans. Mga may hilig gumawa at may pagmamahal sa paggawa. Mapapansin mo sa kalsada na halos lahat ng tao ay may kanya-kanyang gawain o pupuntahan. Madarama mo sa bawat bagay na gawa rito ang pagmamahal sa paglikha. Kapag namalagi ka ng ilang araw dito, ipapakita nito sa iyo kung gaano dapat kaganda at katingkad ang isang syudad. At kung magtagal-tagal ka pa, may iisip mo, ayaw mo na yatang umalis. Ayaw mo na itong pakawalan. Minsan din akong umibig at sigurado akong babalik-balikan ko siya.
At ang pangalan niya ay Marikina. Ano? Sama ka sa biyahe ko? Mga biyahero, did you miss an episode? Or should I say, bitin pa ba kayo sa episode na yun? Don't you worry. Just click on this, subscribe to our YouTube channel, and then you have exclusive access sa lahat ng mga videos na nakikita nyo dyan sa baba. Plus, meron pa kami mga shorties. Dahil kung bitin talaga kayo sa normal episodes namin, meron kaming online exclusive shorties or videos na siguradong ma-enjoy nyo. Ayos na? Subscribe na dito. Just click. Click! Huwag nyo na akong i-pinch. Just click.